hindi ko day off. At ngayong araw, maggagala kami ni Sky pero hindi ko day off kasi natanggal na ako sa trabaho. Wala na akong trabaho. So ikukwento ko sa inyo mamaya. Kwento ko sa inyo ang pangyayari. Okay? So tambay muna tayo dito. Okay, so nandito na kami sa labas ni Sky. Nag-i-scooter si Sky, naglilibang siya. Ako naman nakaupo dito habang pinapanood siya. So yeah, tambay muna tayo ngayon. Unfortunately, natanggal ako sa trabaho kahapon ng hapon lang. And yeah, sobrang stress, depressed, lahat-lahat na. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Kasi nga biglaan yung nangyari. So wala tayong magagawa kundi tanggapin at mag-move on at gumawa at humanap ng paraan para mag-move forward. Kasi imbis na isipin yung problema, so kailangan isipin natin yung solusyon. Unang-una, solusyon para sa anak ko, yung school niya, bayad sa school, tapos bayad sa bahay namin, at tuition fee niya, at yung visa nila mag-ina. Kasi 1 month lang yung grace period para makapaghanap ako ng bagong trabaho. So within 1 month kailangan magkaroon ng bagong trabaho at asikasuhin yung kanilang visa. So maya-maya ako nagkukwento kung ano nangyari. Hintayin ko na lang muna si Mrs. At yan, maya-maya kwento ko sa inyo kung ano nangyari. Okay guys, dito muna kami sa park. Nagpapalipas oras. Kasama ko ang aking mag-ina. Yan, bumaba na si Mrs. Tsaka si Sky. So nandito kami sa magandang park. Yan, palipas oras, palipas sa stress. At yun, ngayon ay Lunes, January 12. So kung makikita nyo, hindi ko na day off. At sa dahilang wala na akong trabaho, kaya nandito kami ngayon. Yan. So maganda yung view dito, tapos sa kabila, ano na yan, beach. So dito lang kami nagpapahinga. Okay, so kwento ko sa inyo kung anong nangyari, kung bakit ako natanggal sa trabaho. Simulan natin sa sinabi ko before. At lagi kong sinasabi sa vlog ko na kaya nauubos ang mga Pilipino dahil sa kapwa Pilipino rin. At yun na nga, yun din ang nangyari sa akin, yung iniiwasan ko. At lagi ko rin itong sinasabi sa meeting ko sa mga staff na ayoko mangyayari sa future na mauubos kaming lahat dun sa company na yon. Kasi bago pa lang yung company, nagsisimula pa lang, ayoko mangyayari na laging nangyayari sa mga company dito, bagong company, na nauubos yung mga Pilipino. Dahil din sa kapwa Pilipino, nagsisiraan, naghihilahan pababa. Kaya nate-terminate sila. Bukod sa nate-terminate, baliwala yung matanggal ka kung may kasalanan kang ginawa. Pero ang masaklap nito, pag may kasalanan ka kasing ginawa at dahil sa kapwa Pilipino nagsiraan kayo, ang mangyayari, mawawala ng tiwala ang mga ibang lahi sa lahi natin sa Pilipino. Kaya yun ang ayoko mangyari. Pero nangyari pa rin sa akin pa. Ayun na nga, ang nangyari sa akin ay totally na set up ako at hindi ko inaasahan yun na mangyari sa akin at napakalaking akusasyon ang ginawa sa akin. Kasi meron akong isang staff, babae, so hindi maganda yung performance niya. Lagi siyang uma-absent, lagi siyang late, lagi siya nagpapapalit ng schedule. So lagi ko siya napapagsabihan. Hindi ko naman siya napapagalitan, napapagsabihan ko siya, pinapayuhan ko siya kung anong dapat gawin. At yung performance niya hindi nagiging maganda dahil sa ginagawa niya. At minsan pa napapahiya ko siya sa briefing namin, sa group briefing. Kasi nga lagi siya nagpapapalit ng schedule, lagi siyang uma-absent. Itong staff na to, laging gumagawa ng kasalanan, pero hindi ko naman isinusumbong.
Hindi ko siya isinusumbong sa management, sa may-ari, kasi alam ko may pamilya siya. Alam ko kailangan niya ng trabaho at ayoko nga nung nagsisiraan na alam mo yon, ang hirap kasi pag kabayan mo eh. So kung magagawan pa naman ng paraan, kung maayos pa hanggat maaari within the saming circle, so hindi ko naman na nilalaglag yung aking mga kababayan. So ngayon ang nangyari, December 31, bagong taon, itong staff na to ay umabsent at nagsabi na masama daw yung pakiramdam niya. Unfortunately, nag-message nga siya sa akin. Unfortunately, nung araw na nag-message siya, naputol yung internet namin sa bahay, sa buong flat. Putol yung internet namin. So hindi ko na-receive yung message niya. And then tumawag sa akin ng alas 9 ng umaga yung isang staff na naka-duty at sinabi nga na absent yung staff na yon, hindi pumasok. So walang ibang staff na papasok kasi yung isa off at yung iba pang gabi. So napilitang ako yung pumasok ng alas 9 ng umaga at kailangan ko mag-straight hanggang alas 12 ng hating gabi ng December 31, 2025, bagong taon. So busit na busit ako kasi mag-duty ako ng straight duty. May pamilya ako at bagong taon. Pero ako yung manager, wala akong magagawa. So kailangan ako yung magsakripisyo, ako yung nag-duty. Ang masaklap nito, yung staff na yon, alam niya sa sarili niya, napakatalino niya kasi may background siya ng teacher eh. Napakatalino niya. Alam niya sa sarili niya na meron siyang pending holiday off. So pwede niyang gamitin yung pending holiday off niya sa hindi niya pagpasok. So absuelto siya, kumbaga hindi siya maa-absenan. Pangalawa, tapos na siya sa 6 months probationary period. So alam niya sa sarili niya na pwede siyang kumuha ng medical certificate kasi tatanggapin na yung medical certificate as an excuse. So hindi pa rin siya maa-absenan. Kasi pag hindi ka patapos ng probational period, pag umabsent ka, kahit may sakit ka, kahit may medical certificate ka, absent ka. So makakaltasan yung sahod mo. So alam niyang meron siyang holiday off, alam niyang tapos na yung probationary period niya, at ang masaklap, bagong taon pa siya umabsent. Nabwisit ako, minessage ko siya na bakit niya ginawa yon. Alam ko may holiday pa siya, tapos na probationary niya, bla bla bla. Sabi ko baka hindi na siya i-renew ni madam, baka hindi na siya ituloy ni may-ari kasi nga pala absent siya at saka may attitude siya. So minessage ko siyang ganon. So siguro yung pagkaka-message ko sa kanyang ganon, nag-trigger yung isip niya na humanap ng paraan para paano makakabalik ng hindi mapapahiya. At ang isa pa, sinabihan ako ng may-ari na bigyan ko siya ng warning letter. So nag-email ako sa kanya ng warning letter. Pero ang sagot niya sa warning letter niya, yun nga, hindi masama daw ang pakiramdam niya past 3 days, past 3 days masama na yung pakiramdam niya. So sabi niya hindi pa siya sure kung papasok siya, pag-iisipan pa niya until further notice. So parang bossing no. Until further notice daw siya yung masusunod kung kailan siya papasok. Ay, oo nga pala. Naka-own visa siya. Naka-husband visa siya, kaya malakas yung loob niya. Kaya ginagawa niya yung mga ganong ugali, ganong attitude. Naka-husband visa siya eh. So kahit siya umabsent, kahit siya umalis, walang mangyayari sa kanya. Kasi hindi siya ginastusan ng company, naka-own visa siya. Kung gano'n na nga nangyari, so sabi niya, 3 days masama ang pakiramdam. Pero Lunes, pinauwi ko siya ng maaga, as in maaga. Ang duty niya ay 9 to 6, pero alas 4, pinauwi ko na siya. Tapos Tuesday, day off niya. Tapos Wednesday nga, bagong taon, hindi na siya pumasok. So 29, 30, December 29 at 30, 29 maaga siyang umuwi, 30 day off niya. So meron siyang mahabang pahinga. Tapos sasabihin niya 3 araw siyang masama ang pakiramdam. Kaya lalo ako nabuwisit. Tapos ayun na nga, nagsisinungaling siya. Yun na yung huling komunikasyon. Nag-email siya ng ganon. Tapos hindi ko na siya ni-replyan. Nag-reply na lang ako dun sa
amo ko ng email na yun, in-explain ko nga na unacceptable kasi ganito ganyan, yan. And then naghintay kami kung ano mangyari until pinatawag ako nung aking amo ng meeting. At hindi ko inaasahan yung meeting na yun. Ang alam ko, pag-uusapan namin kung paano tatanggalin yung stop na yun. Pero unexpectedly, yung pinag-meetingan namin doon, siya pa yung nagreklamo sa akin. At ang inireklamo niya sa akin ay hinihipuan ko daw siya. Tinatouch ko daw siya at she feels uneasy. Yun, nakakaramdam daw siya ng uneasy kasi hinihipuan ko daw siya. So nagulat ako, ha? Sabi ko, kailan yun? Sabi ko, madam, hindi ko na matandaan kung kailan ko siya nahipo o ano. Pero kung nahipo ko man siya, unintentional yun. At saka normal sa aming mga Pilipino minsan na nagkakasiyahan kami, nahihipo o kung ano pa. Pero walang intentional, walang malisya. At walang, alam mo yun, hindi ako pervert o kung ano pa man. So kung hindi ko man, kung uneasy man siya, ba't di niya sinabi? So parang isineset up lang niya ako kasi alam niyang Arab country to, bawal na bawal yung ganon sa mga babae. So napakalakas nung kanyang accusation sa akin kesa sa accusation ko sa kanya. So yun ang ginamit niya. Yung amo ko, lokal dito, talagang Muslim at lokal Arab. Kaya wala akong nagawa. So alam ko na matatanggal ako doon. Pero sabi ng mga amo ko until further notice. So siguro gawa ng mga handover o maghahanap ng kapalit ko. Pero alam ko na in the first place tanggal ako doon. Kaya sinabihan ko na kagad yung asawa ko na matatanggal ako sa trabaho. Sinabi ko kagad sa asawa ko, kahit alam kong mahirap sabihin yun, sinabi ko sa kanya kasi alam naman niya na hindi ko magagawa yun. Tapos sinabi ko din sa mga kasamahan ko sa trabaho, kahit sila na-shock, nagulat sa accusation ng kasamahan namin sa trabaho, at hindi sila makapaniwala kasi alam naman nila hindi ko magagawa yon. At ang masaklap nito, inirecord niya pala sa CCTV yung mga araw na yung tinapi ko siya, yung kinalabit. 2 beses lang naman, 2 beses siya nakapag-record. So at napakatagal na nun, hindi ko na halos tanda. As in, kinalabit ko lang siya sa siko kasi binati ko siya na, uy, pauwi ka na, ganda mo yung parang ganun. Tapos isa pa ay yung pauwi na kami, natapi ko siya sa siko ulit kasi dadaan ako, sikip yung daan habang kami nagbabiometric. Ganun lang kasimple. Tapos ang sinabi niya sa may-ari, lagi ko daw siyang sinasabihan ng maganda. Baka daw may gusto daw ako sa kanya. Kaya lagi ko siyang hinihipo. Hello, sabi ko, daw makapaniwala. Sabi ko doon sa may-ari, ma'am, kahit nga ikaw sinasabihan ko maganda. Tapos lahat ng staff ko sinasabihan ko ng maganda. Yung African, araw-araw sinasabihan ko ng maganda. Pero ang intensyon nun, complimentary yun. At saka ganun kami, may mga ganun Pilipino. Sabi ko nga doon sa staff na yon na nagreklamo at sa lahat ng staff, kung may ayaw kayo sa akin at kung minsan ay hindi na kayo nagugustuhan, sabihin nyo sa akin ng personal. Kasi palabiro akong tao. Palabiro akong tao at saka gusto ko laging masaya. Yun ang sinabi ko sa kanila. Kaya alam na lang kung na-set up lang ako ng babae nyo, sinet up lang talaga ako. Kasi yung makikita nyo, yung last video ko, na in-explain ko sa inyo yung last video na kapwa-kabayan yung nagsisiraan sa isa't isa. Ayun, ganun din ang ginawa. Mismong sa kanya, sinabi ko na palabiro ako, ganyan yung characteristic ko. Pero sabihin nyo sa akin kung naaano na kayo, nakukulitan na kayo. Kung ano. Pero halos hindi naman ako nagbibiro. Talaga lang na-set up ako. So, yun ang nangyari sa akin. So, kahapon ng hapon, nag-meeting ulit kami ng may-ari. At yun nga, sinabihan ako na either i-terminate ako o mag-resign ako. Voluntary resign. So, forced resign yun. So, instead na terminate, although mas maganda pag-terminate kasi mas malaki yung makukuha ko. Kaso, magkakaroon ako ng bad record at ibig sabihin, inamin ko at masama akong tao. So, nag-forced resign na lang ako para makakontinue ko. Ang ginawa ko, pinaliwanag ko na okay lang sa akin, tanggap ko. Pero sana, wag niyong paniwalaan yung appreciation sa akin. Gusto ko umalis ako sa company na to na hindi ko talaga ginawa yon. Wala akong intention na masama doon. Pero ayaw talaga nilang maniwala kasi yun nga, mga lokal yun.
wala na akong magagawa. So, yan, kaya yun. Pagkatapos ng meeting namin na yun, wala na akong trabaho, tanggal na ako, biglaan. Kaso, unprepared. Kahit sinabi ko sa kanila na, Madam, bigyan nyo naman ako hanggang katapusan para may allowance ako. So, hindi nila ako pinagbigyan, hindi daw pwede. Kaya, yun ang naging malaking problema ko. Natanggal ako 8, January 8. Tapos ngayon, January 12 na. So, January 9 yata. January 9. Tapos ngayon, 12 na. Wala akong pera. Wala akong sahod pa. Ang malaking problema ko ay yung anak ko kasi pumapasok siya sa school. So, yung pambayad ko sa school, wala. Yung sa katapusan, yung pambayad ko sa renta ng bahay, wala. Tapos, meron lang akong 1 month, isang buwan na grace period. Pag na-cancel yung visa ko, meron akong isang buwan grace period para maghanap ng bagong trabaho. Ay paano yung visa ng dalawa ko, ng asawa at saka anak ko? Naka-sponsor sila sa akin yung visa nila. So malaking gastos yun. At least kailangan ko ng 10,000, 10,000 dirhams para ma-hold yung visa nila. At kailangan makahanap kagad ako ng bagong company at bagong trabaho para ma-sponsoran ko ulit sila. Pero kailangan ko silang i-hold yung visa. Magbabayad ako ng 10,000, 5,000 sa kanila. Tapos mare-refund naman yun once na nabisahan na ako sa bago kong company. So yun ang problema ko ngayon. Pambayad sa school ng anak ko, pambayad sa renta ng bahay, at saka yung para sa sponsorship ng visa nila. So yun, kailangan makahanap kagad ako ng bagong trabaho, kapalit na trabaho. Pero napakasama nang nangyari sa akin kasi yung lahat ng files ko, lahat ng ginawa ko sa company, hindi nila tiningnan. So lahat din ng files ko na ginawa doon, mga Excel, PowerPoint, Word, lahat ng formula nandun lahat. Naiwan ko lahat doon, hindi ko nabura. Kasi online yung ginawa ko doon sa Google, lahat naka-Excel. Ayun, so tatanggalin na niya yung access ko doon, kaya hindi ko na ma-access, hindi ko na mabubura lahat ng pinaghirapan ko at ginawa ko para sa kanila. So wala akong kalaban-laban. As in, kahit kinawawa niya ako, wala silang puso. At pangalawa, bago ko nila tanggalin, bago ko nila kausapin na tanggal na ako, pinaghanap ako ng mga tao, magagaling kong tao na kilala kong magagaling na tao na staff para magtrabaho sa company namin. Tapos yung pala tatanggalin ako, hindi ko alam na tatanggalin ako. Pero pinagtatawagan nila yung mga kakilala kong staff. So yun, ay buti na lang yung mga kakilala kong staff, may 1 month notice. Kaya hindi kagad sila pagtrabaho sa company na yon. So yan, sinabihan ko sila na wag na magtuloy kasi natanggal nga ako sa trabaho. So at least nasagip ko sila sa kapahamakan. So yun, hindi na sila magtutuloy. No. So yun ang problema ko ngayon, kaya hindi ako makakain, hindi ako makatulog, sobrang stress ko kasi nga biglaan yung nangyari. So ayun guys, sa video ko lagi niyong mapapanood tungkol sa mga kabayan natin, kaya nauubos, kaya nawawala na yung mga kabayan dito. So yun, isa to sa example nun pa ako. Yung mga pinapaliwanag ko sa video ko, ako pa yung na-examplean. So ayan yung example ng isa sa mga sinasabi ko sa inyong dahilan o pangyayari kaya nauubos sa mga Pilipino dito sa ibang bansa. Sila yung nagsisiraan, sila yung naghihilahan pababa. At isa ako sa biktima. Kaya wala na talagang pag-asa pang mga kabayan. Hindi naman lahat, hindi ko nilalahat. Pero mostly, mga ganun ng mga kabayan. Ayaw kang umangat, sisiraan ka. Yun, gusto nila sila. Yun. Ay nako. Kaya yun, sana ipagdasal nyo ko, isama nyo ako sa dasal nyo na sana makakuha kagad ako ng kapalit na trabaho para sa aking mag-ina, para sa pamilya ko. So, hopefully maging maayos na ang lahat. Sana i-guide ako ni God. Alam ko naman na planado ito lahat ni God. Siya lahat yung may gusto nito. So siguro may plano siya sa akin mas maganda. Alam siguro ni God na hindi maganda doon, kaya hindi niya ako pinagtagal. So alam ni God na may mga traidor doon, may masasamang tao, kaya siguro niya ako tinanggal doon. At gusto kong ilipat ni God sa mas maganda pa para sa aking pamilya. Alam ko, iginuhit na ni God yung aking kapalaran. So I trust God. Pinagkakatiwala ko lahat sa Panginoon na siya rin yung mag-aayos ng lahat. So yun lang guys, sinare ko lang sa inyo kung ano nangyari sa akin. At eto, naglalakad-lakad kami, naggagala para mabawasan yung aking pag-iisip.
yung aking stress. At maraming salamat at may pamilya ako na sumusuporta sa akin. May tiyuhin ako, may kamag-anak na sumusuporta sa akin. May mga follower ako sa TikTok na sumusuporta sa akin. May mga kaibigan ako na sumusuporta sa akin emotionally. Yung ano ko ngayon, depression, yung aking stress, emotionally at saka financially. Kaya hopefully maging okay ng lahat. So maraming salamat sa inyo at see you na lang sa susunod kong video. At sana yung susunod kong video ay may bago na akong trabaho. Hopefully. So paano guys? Bye-bye na. See you na lang next time. Bye Sky! Bye! Taxi na yan! Ayan! Ayan!